Hello? Hello, good morning, Papa Jackson. Good morning! What's your name? Yes po, my name is Pochi. Pochi. Di ba Screen parang name. candy yan, di ba? Yes po, favorite ko. And then yung name po ng cat namin is Pochi. Wala, ba't kinakabahan? Akala ko hindi ako kakabahan, pero kinakabahan pala ako ngayon. Huwag ka ba? So, yun. How many cats do you have? We have total of 8 Ang cats. dami Yes po, dumami sila. And then we have 6 dogs and then 2 baka. Oh, I love it. Palakpakan. Yes po. Animal lover po kami ng partner ko. I like it. I like that. Papa No. Jackson, kinakabahan talaga. Huwag kang kabahan, Akala ko kanina kwentuhan lang to. Oh. Sabi ko kanina nakikinig kasi ako ng 2 callers niya before me. Sabi ko, dapat chill lang kasi maganda naman yung story niya. I-share ko. Mayroon lang akong advice na konting hihingin sa inyo, but I'd like to share my story as well. Pero medyo kinakabahan, nakakakaba pala talaga. Kalmado ka lang. Ilan taong ka na? Ayun, 35 po. 35. And where you calling from tonight? Laguna po. Laguna. All right. O say give my belly rubs to your cow. Thank you. Ang bait-bait po nung baby na kao. So they are pets, no? Tama ba? Yung cow po ay No! benta namin. No! Actually, niisip nga namin wag kasi parang feeling ko sabi ko sa partner ko baka hindi na ako kumain ng baka. No, don't do it. No. Parang pet na siya actually. No, alam mo, you will never forgive yourself. Hello, kaya nga po eh. Totoo. Kaso yun kasi yung first namin. Kasi yung partner ko, nag-invest siya dun sa cow. I get it. Then nanganak, hindi namin inaasahan na manganganak. Then sabi namin, parang okay din siya for yung return of investment ba. Kaya lang. Well, I'm just saying. Parang dahil nga napamahal na, parang ayoko na rin. Well, when you said you're an animal lover, I would have expected some more. Yes po. Sige, sasabihin ko mamaya, wag na. But doon papasok din mamaya yung advice ko rin. Hindi siya about animals, but yung situation namin ng partner ko. So, yun po. Okay. Anyways, si Pochi, alright, what can I do for you, ma'am? Gina, okay. Wait lang. So, paano ba ako mag-start? Kasi ganito, we've been listening to your podcast po since 2 weeks ago, kami ng partner ko. Every day talaga. Kailan lang pala? Yes po. Actually, ako alam ko na. Hindi ko na cliche mang sabihin na idol namin kayo. Lalo na ito yung yung partner ko. Sobrang idol niya talaga kayo. Pero ako kasi, recently lang, the last time I've heard you was sa radio station pa, Love Radio pa ata yun. So, dito lang ako nagkaroon ng idea na may podcast ka. Then, nga po. So, sabi ko pa nga sa kanya, nagbibiroan pa kami. Sabi ko pa dun sa jowa ko. Sabi ko, love, tawag kaya ako kay Papa Jack. Tawag kaya tayo kay Papa Jack. Kaya lang wala naman tayong problema. Sabi ko, happy naman tayo. Ano kaya yung sasabihin ko? But just recently, I think that was 2 days ago, noong may narinig ako na almost the same situation. Nako. Tapos sabi ko, Be careful what you wish for, no? Yun nga pero hindi siya problema actually. Hindi siya problema actually. Papa Jack, we're really good. We're really happy right now. Okay, that's good. That's good. It's just that medyo nakarelate ako dun sa caller na yun. Tapos, sabi ko, different lang kasi dun sa, dito na mag-start yung story ko. Medyo meron lang mga backstory ako siguro mababanggit, but papaikliin ko na lang kasi yung first caller alam ko sobrang haba nung it's okay. You complete when you are in a conversation with me, you completely own my time, so that's okay. Okay po. Medyo ayoko lang din medyo maging magulo. So I'll do my best po para ma-recall yung timeline para mag-connect. So ito na ayun nga po. That happened 2 days ago kasi may caller kayo na same situation but the difference was
Yung caller po na yun kasi, meron silang anak, tapos LDR sila nung partner niya. I don't know if you still remember that call, but the issue was ayaw niya ng LDR. Ayaw niya nung babae na LDR sila. Mhm. Kasi sanay sila na magkasama. So, same goes with our situation, Papa Jack. Kasi Yung habang caller ko na nakikinig na Marine. yes, exactly. Yung Mm. yes po. Habang kumakain kami, Papa Jack, sabi ko, hala, parang nakaka-relate ako, love, sabi kong ganun. Kasi wala tayong problema, pero alam kong it will be, or it's not gonna be a big deal. Pero, pag nangyari to, alam kong medyo magiging big deal yun sa akin. Tapos tinanong ko pa nga siya sabi ko, love, ikaw ba? Kasi ano po ako I am making sure na transparent kami every time. Kahit minsan may mga slightest arguments kami during sa relationship namin, I'm making sure kahit may mga toyo ko, napag-uusapan namin yun at nagiging okay kami. Mhm. So ito na nga, habang pinapakinggan namin siya, Papa Jack, sabi ko, love, ikaw ba? Nung sinagot mo ko na okay lang sa'yo, na dito lang tayo, na dito ka lang, totoo ba yun sa nararamdaman mo? Hindi ba dahil gusto ko lang yon? Kasi ganito dito na ako magba-backstory, Papa Jack. Single mom ako, meron ako ex-husband actually. 12 years na kaming hiwalay. Mhm. So mayroon kaming isang anak, then yung partner ko ngayon is meron din siyang anak sa partner niya, but hindi siya kasal. Mhm. And then the situation is, before ko siya na-meet, before kami naging magka-relationship, wala sa amin pareho yung anak namin. Okay. Na kanino yung anak niya? Yung anak niya nasa mom niya, hindi sila okay. As in, hindi sila okay. Pag sabi kong hindi okay, magkagalit. Kami nung ex-husband ko was perfectly okay, like co-parenting. And then, meron na rin siyang baby dun sa current partner niya. So, all goods po kami. As in, napakalala ko na nga rin yung partner ko dun sa ex-husband ko, tsaka dun sa partner ng ex-husband ko. Napakalala ko na sa anak ko. Kumbaga, all good sa side ko. And then sa side niya, hindi okay. As in, hindi pinapakita sa kanya yung bata. So, eto na yung Papa Jack. Ganito kasi, backstory ng life ko, konti lang. Medyo relate din ako ng konti doon sa previous caller kasi meron din akong trauma sa cheating because I've been cheated multiple times din. Papa Jackson, yung last relationship ko, na-depressed talaga ako. I was diagnosed with major depressive disorder. So, na-depressed din ako. So, before ko nakilala tong partner ko na to, Papa Jack, sobrang pinag-pray ko talaga. Sabi ko, eto na, baka maiyak na ako. Hindi ko na-expect na iyak ako. Pero, ang dami ko kasing pinagdaanan, Papa Jackson 9 years kasi ako sa BPO before. After namin maghiwalay ng ex-husband ko, 9 years ako nag-BPO. Then, 2 years na kasi akong unemployed ngayon. Almost 3 years. Meron yung last company ko was sa BGC. Ang ganda na ng work ko. Pero doon nga yun yung relationship ko doon sa previous ex ko. Na talagang traumatized ako. Then sabi ko talaga sarili ko, hindi na ako makikipagrelasyon. Parang sarado na yung isip ko makipagrelasyon. Then, nag-resign ako sa work ko kasi nagkasakit yung nanay ko. Okay. Nagkasakit po yung nanay ko. Umuwi ako. Only to find out na after 2 months na nag-resign ako, bala ko pa sana bumalik sa Manila para mag-apply ulit, para lang magpakapagpahinga yung utak ko. Namatay yung nanay ko. I'm sorry to hear So, that. Kailan po yan, ma'am? Okay lang. That was 2023 po. Okay po. So, di na nga namatay siya. September, 1 week after ng birthday niya. Yung ate ko naman, diagnosed siya ng may breast cancer. So, after a couple of months po, sorry, naiiyak ako, hindi ko expected. Parang nag-back, lang sa akin, parang, okay, sorry po. Ang bigat lang kasi. Pero ngayon, sobrang happy naman talaga ako. Wala akong masasabi. But ito na, continuous lang kung kwento ko ng backstory ko.
So after nga nang namatay yung parents ko po, patay na rin pala yung tatay ko nung pandemic, Papa Jackson. And then yung nanay ko nga po after ko mag-resign namatay. And then after a couple of months, bumalik ako sa Manila to apply again. Plano ko sanang bumalik dun sa previous company ko kasi magandang company siya sa BGC talaga. Okay yung compensation, goods ako doon. Kaya lang 6 months pa ulit bago ako makabalik. So I tried to apply kasi nga medyo mauubos na yung finances ko that time. Yung savings. And then, ito yung nangyari, Papa Jackson. Nung nasa Manila ako, I got a call from my other sibling na nasa hospital daw yung ate ko na may breast cancer sa PGH. Okay. Then, nung nandun ako, nagbantay ako kasi nasa Manila lang din naman ako. Nandun ako sa friend ko nag-stay kasi nilet go ko yung apartment ko sa Manila nung nag-resign ako eh. So, nakwento ko na lahat, baka mahalaman nung ibang closest friends ko. But it's okay. So, yun na, Papa Jackson. Nagbantay ako sa ate ko for almost a month. Then, I was still hoping na magiging okay siya. Imagine, September namatay yung nanay ko. December, I was in the hospital. Inaalagaan ko yung ate ko, hoping na makasurvive siya. But then again, namatay siya January. So, 4 months lang yung pagitan. Kasi after that, Papa Jackson, parang ang daming pumasok sa isip ko na parang hindi, ang bilis ng life, parang time lang talaga yung makakapagsabi kung kailan tayo mawawala sa mundo. Tapos, ang daming nag-backtrack sa utak ko na ang hirap palang mag-isa. Though hindi ko iniisip na kaya ako gustong magka-partner. I mean, kanina nasabi ko sa inyo na ayoko na mag-partner kasi nga, I got cheated multiple times. Pero after that, natakot ako na... Yung ate mo may asawa yan? Yes po. Bunso kasi ako, Papa Jack. So lahat ng mga kapatid ko, may edad na sa akin. Like 50-ish, 40-ish na. So malaki yung agwat ko. So ngayon, at the age of 34, that last year yun eh. 2024. Tama, 2024 nangyari yun. So you lost how many family members? 3? Yes po. Oh my God, I'm sorry to hear that. It's okay, Papa Jackson. Kaya medyo parang pa siya sa akin, masakit, heavy pa. Pero nakakapag-move on naman ako. Tapos lalong-lalo na dininig ni God yung prayers ko. Kasi nga po, sabi ko, hindi pala, ganun kasi yung mindset ko eh. Parang pabago-bago siya sometimes. Pero alam ko, pag may in-specific ako na prayers kay God, hinihiling ko talaga. So sabi ko, Lord, ayokong tumanda mag-isa. So kung bibigyan mo po ako ng partner in life, sana talaga. Kasi ako, make sure ko sa sarili ko na bago ako pumasok sa relationship, mahal ko talaga. Yun talagang personality ko. Ngayon, sabi ko kay Lord, nung na-ano ko na yung mga pinagdaanan ko, sabi ko, Lord, ipipray ko na sana may peace of mind na ako dun sa tao na papakilala mo sa akin, na makikilala ko. Sana hindi na ako maloko ulit. Basta sana wala na yung lungkot, bigat na naramdaman ko for the past few years. Especially hindi ko kasama yung anak ko. Kaya siguro din ako na-depress, Papa Jack, kasi mag-isa lang ako sa Manila kasi after namin maghiwalay ng ex-husband ko, sabi ko sa sarili ko, kaya ko mag-isa, kaya ko to. Pero yun nga po, parang naging successful naman ako ng konti kasi na-promote naman ako dun sa previous work ko. But syempre, 9 years, alam niyo na, nag-call center din kayo, diba? So parang napagod din ako. So, eto na, nung fast forward na, a couple of months, eto pala, isisingit ko lang itong partner ko kung paano ko siya nakilala. Last 2023 din to, after mamatay ng nanay ko, hindi papatay yung ate ko that time. Sabi sa akin ng friend ko, may ipapakilala daw siya. Pinsan parang minamatchmake lang kami. Pero that time na hindi talaga ako ready makipag-relationship. So pinakilala sa akin tong partner ko ngayon. Pero that time, wala talaga, as in pinakilala lang sa akin, hi, hello. Then at the same time, naging continuous yung chat niya sa akin. Pero hindi ko talaga pinapansin. Kasi nga sarado yung utak ko, parang hindi pa ako ready. So, eto na po, fast forward to this situation right now na
okay kami. Sabi ko nga sa inyo kanina, happy, very happy. Wala akong masasabi sa partner ko. Sobrang, sabi nga sa last caller, nagbabasa ako ng comments kanina, parang walking red flag daw si ito yung guy. And then, naisip ko, I've been there. Sabi ko, pinagpipray ko yung caller na sana gaya ko, makahanap ka rin ng green flag mo. Basta sabi kong green flag kasi wala talagang, sobrang at peace talaga ako ngayon, Papa Jackson, na never kong na-experience sa mga naging previous relationship ko. Pero syempre wala namang perfect relationship. Dito na nga papasok, Papa Jackson, yung gusto kong hinging advice sa'yo. Mhm. Kasi po, dati siyang OFW. Okay. Tapos yung ex niya na may anak siya Mhm. was his first. So Okay. I think 13 years in a long-term relationship sila nun eh. So nagalit yung girl kasi hiwalay na sila. Hindi ko na i-elaborate kung ano po yung pinaghiwalayan nila, but I am believing my current partner kasi before ko naman siya sinagot, may mga proof siya sa akin. Kasi takot ako, Papa Jackson, nagkaroon din ako na experience dati na magpapakilala na yan, gaya nung sa previous caller na walang asawa, yun pala, meron pala, yun pala, okay pa pala sila, wala, gusto lang lumande. So I've been with that kind of hindi ko, yun sa akin, pet peeve ko yung ganun, Papa Jackson. Ayoko talaga. Kasi naniniwala ako dun sa kasabihan na kapag nagsimula kayo sa isang relationship na mali, for sure na ang kalalabasan nyo mali din. Hindi rin magiging, bukod sa mabigat yung pamumuhay nyo, naniniwala ako na mag-e-end din kayo kung anong way, kung anong paraan mo pinasok yung relationship nyo. Kasi marami akong ganong kakilala, may friends din ako na ganon na ng agaw, or hindi man ng agaw, naging homewrecker, hindi man nila ginusto, nabuntes, whatsoever. Ang nangyayari is, ganon din na nangyari, niloloko din sila. So kung ano yung nasimulan nyo, ganon din kayo magwawakas. So naniniwala ako doon, Papa Jackson. Kaya I made sure talaga before ko siya sinagot na ano status nila noon, kasi nagkwekwentuhan kami that time. OFW pa siya that time eh. Umalis siya ulit. Just to make sure nung nagkakilala kami before, personal po, pinakilala kami, pero umalis siya ulit. So doon kami nagkaroon ng pag-uusap. Kumbaga doon kami nagkaroon ng connection. Tapos nakita lang kami, yun, sinagot ko na siya. But before that, yun nga, nagkaroon sila ng issue nung ex niya. Kasi nga, nakikipag-ayos sa kanya yung ex niya na hindi na talaga niya mahal. Kumbaga naghiwalay sila. Nasa ibang bansa sila pareho ng girl. Naghiwalay sila. Tapos nagkaroon na ng iba din yung babae. And then, ayoko na rin sabihin ko basta may cheating issue din doon sa kanila. But wala sa partner ko Then, umingi ako ng proof na talagang wala na sila. Nabigyan niya naman ako ng proof. So, sinagot ko siya. But the problem was, yun ng girl is, pinapalabas na ako daw ng agaw daw ako. Ang problema nga kasi, hindi na gusto ng partner ko na makipag-ayos sa kanya. Kasi nakikipag-ayos siya Nung malaman, kasi 13 years relationship sila, Papa Jackson. Yung 13 years relationship nila na yun, hindi akalain ng girl na maniligaw ulit ng bago tong partner ko, which is ako nga. So, nung nalaman ng girl na merong nililigawan, which is ako, nakikipag-ayos siya. Tapos, kinontak ng girl pati family members ko, kung nung sinabi. Kasi, I don't wanna elaborate din kasi medyo sensitive din kasi yun. Pero dahil hindi ko na rin pinatulan kasi sa totoo lang, Papa Jack, isa yun talaga sa kinastress ko rin before naging kami. Kasi sabi ko, doon sa partner ko ngayon is mahirap kasi ako nga dati naging legal. I mean, I'm still legal ba? Hindi pa naman kami annulled nung ex-husband ko, pero hinayaan ko kasi sila nung partner niya ngayon. Hindi ako nanggulo, Papa Jack, kasi naniniwala ako na pag ayaw na tsaka pag toxic na yung relationship nyo, let go. Tama yung mga sinasabi mo doon sa mga pinag-a-advisean mo na kesa sa alam niyo yun, yung parang ganun yun, ulit-ulit lang, magiging cycle lang yun. So, yun yung naging ko dun sa babae. I mean, ang naging perception ko dun sa babae is hindi ko napapatulan to. Pero, kasi, ang point ko is ako nga na
nasaktan din dati doon sa ex-husband ko naman to, Papa Jackson ha. Hindi ko ginulo. Nagkaroon sila ng anak, which I have the legal rights. I mean, kung gugustuhin kong manggulo sa kanila, kung gugustuhin kong siraan siya sa mga kapatid niya, yung girl ang sinasabi ko dito. So kung gugustuhin ko sirain yung buhay ng girl, kaya kong gawin. Pero hindi ko na yun, wala yun sa isip ko eh. Tsaka hindi ko na inano kasi tinignan ko na lang tatay ito ng anak ko eh. Tapos sabi ko rin naman hindi naman ako perfect sa naging relationship namin eh. So parang para sa akin, hindi ako perfect. Pareho kami nagkamali. Nag-let go kami sa isa't isa. We still have the respect as, co-parenting o co-parents dun sa anak namin. So, naano lang ako dun sa point of view or POV ng babae na siniraan ako kung kani-kanino na wala naman akong ginagawang masama. At the same time, hindi naman sa legally kasal para ganonin niya ako. Pero nalampasan namin yun, Papa Jack. And then, it turns out nga na lahat ng sinasabi niya mali. Ang problema lang nila yung anak niya dun sa partner ko. So, eto na, moving forward na. Fast forward to this. Ay, huwag ka mag-fast forward. Huwag ka bawal dito ang fast forward. Alam niyo yan. Take your time. No, it's okay. Ayoko lang nararamdaman ninyo na kailangan niyo magmadali. No, you have my time. You own the time that I have for you every time I'm talking to you. Medyo nadala lang ako ng it's emotion. Okay. Medyo nagbablabber na ako. Huwag ka lang magpapala. So, ito na yung situation ko ngayon, Papa Jack. I was unemployed po for almost 3 years na. Then yung partner ko, may side hustle lang din. And I still have side hustle as a wedding events coordinator po. But pag pinagsama yung income namin, hindi talaga enough kasi meron kaming parehong anak. So ngayon, 2 years na kami magkasama dito. Although we're still happy, sabi ko nga po sa inyo, wala namang perfect relationship. But the problem is, sobra kasi hindi ako, sige, clingy. Okay, ito na yung pinaka-word na pwede ko sabihin. Clingy. So nasanay ako na lagi kami magkasama. But in reality, kailangan talaga hindi naman po pwede na ganito lang kami. Kasi sabi ko nga po sa inyo kanina, doon papasok yung sakaw, yung kanina. Kasi nga, parang financially, possible siyang maging source of income din talaga, extra income din eh. Medyo malaki-laki rin pagka yun talaga yung naging namin, business, or hindi naman business, parang I don't know what you call it, pero medyo may farm kasi sila ditong malaki, medyo may lupa, so pwedeng maraming gawin, pwedeng maraming alagaan. So yun yung naisip namin kaysa sa umalis pa siya. And then ito nga yung frustration ko na nafe-feel the past few months, Papa Jackson. Kasi ang dami kong friends from call center na nag-transition from call center to VA. Ngayon, I've been trying po talaga na mag-apply as VA. Kaya lang, nare-reject talaga ilang beses na. Kasi yun yung sabi ko sa partner ko. Sabi ko, huwag mong hayaan na umalis ka na, wala mo na akong work. Kasi kailangan may work muna ako. So pumayag naman siya, nag-agree naman siya. Then doon na nga po pumasok yung usapan namin nung naririnig namin yung caller, na love, yun ba is dahil hiniling ko lang, dahil masaya lang ako, or dahil yun lang yung gusto ko, kaya ka pumayag na dito ka muna, or part of you was, syempre, OFW kasi may ka rin kumikita. At the same time, ako din naman, ganun din ako. Pero kasi ako yung tipo na, okay na ako, kahit parang city girl ako dati, medyo nakukuha ko yung mga luho ko, kung ano-ano, pero ngayon, I'm so contented na nandito tayo. Pero, syempre, in reality, mayroon tayong 2 anak. Doon napapasok yung topic namin that time na kung totoo ba, kung gusto ko lang ba, kaya siya umagree that time. Pero na-appreciate ko naman yung sabi ng partner ko na hindi, love. Kasi kung may option naman na dito tayo, magkasama tayo, nakikita tayo at mas okay yung kita natin, why not, diba? Pero syempre, kung wala talaga tayong choice. Doon ako nalungkot, Papa Jack. So ang advice ko na kailangan ngayon kasi kasi Papa Jack kanina, 'di ba, umiyak ako kasi na-trauma na akong bumalik sa Manila. Ang sabi ko kasi sa kanya, pag umalis ka ulit, babalik ulit ako sa Manila. Magko-call center na lang ulit ako.
Kaya lang parang part of me was saying na ayoko na talaga, ayoko nang bumalik ulit doon. So yun po, we have this, sabi ko sa kanya, couple of months ulit, tatry ulit ako. Hindi, baka pasok na. Then malay mo, just magpuput up tayo ng business, small business, kung ano man. Kasi may side hustle man kami, hindi talaga. I mean sa amin, okay, goods ka sa amin dalawa yon. Pero dahil may anak kami na lumalaki, lalo na 15 years old na po yung anak ko. So medyo need na talaga ng finances ng ex-husband ko. Kasi ever since naman na nag-work ako, humahati talaga ako sa expenses. Pero simula nung nawalan ako ng work, wala talaga. So, which is okay lang naman sa ex-husband ko. Pero recently, nag-ask na rin siya ng help sa akin kung ano daw plano ko. So medyo nape-pressure na rin po ako. At the same time, dito rin naman sa partner ko ngayon na kailangan din niya kasi lumalaki na rin yung anak niya. 8 years old, I think yung anak niya are 9. So, doon papasok yung advice or doon papasok yung advice na kailangan ko from you, Papa Jackson. Mhm. Sorry, napahaba po. It's okay, it's okay. It's okay na. Ano tanong mo? Ayun, what should I do? Kasi talagang parang kung papayagan ko siyang, I mean, okay naman siyang hindi umalis. Nandito kung meron nga daw kaming sapat na income. Pero what if nga, hindi naman siya nagna-negative think ako. Actually, nagna-negative ka. let's get that over with. No, nagna-negative think ka. Papa Jack, medyo yun ang problema sa akin. That's practically what you have done in the entire story that you told me. Hindi ko alam, was that because that you've been through a lot with your family? But the thing is, you cannot make your partner suffer from those yung mga incidents that happened in your life that he's got nothing to do with. Mm-mm. Now, let me focus on one question that repeatedly you asked, no? Sabi mo, ano sabi mo sa kanya? Kaya ba pumayag ka dahil masaya ako, hindi dahil gusto mo talaga, tama? Opo, parang ganun. Alam mo Pochi, ang tanong na yan, walang pagkakaiba yan sa pag ba naging ipis ako, love mo pa rin ako? Yung ganong yung naghahanap ka ng gulo. Pero hindi naman namin pinagawa yun that time. Hindi ba? Sorry ulitin mo yung tanong mo. Ulitin mo. Sabi ko, ito yung exact verbatim ko. Naalala ko pa talaga to. Sabi ko, lala, parang same situation. Magkaiba lang kasi may anak tayo. Pero love, ikaw ba, nung tinanong kita nun, tutatawa tuloy ako, Papa Jackson. Ayan, ito yung sabi ko. Nakakatawa talaga. Tuloy mo, dali. Maganda to. Pero ikaw ba, love, nung tinanong kita nun, na okay lang na dito ka muna, okay lang ba talaga sa'yo yun? O dahil okay lang sa'yo dahil masaya ako? Yun yung tanong ko. Nag-agree ka ba? Ayan pala, eto. Nag-agree ka ba na dito ka muna dahil masaya ako? Tapos yun, ang sagot niya, hindi love, gusto ko rin naman yun. Pero syempre, merong pero. Dapat yan mo na rin siya. Paano pag naging gamo-gamo ako, love mo pa rin ako? Pero I know, speaking of gamo-gamo, may literal na gamo-gamo talaga dito. Alam mo, mabait yung partner mo kasi nakaka-bad trip ka. Imagine mo binigay yung gusto mo na wag umalis dahil you cannot afford to be alone in that specific time. Tama? Yes po. Pero in the context of giving you what you want, naghahanap ka ng problema.
Paano naghanap ako ng problema? What do you mean? Imagine mo yung tanong mo. Your Hindi quest... naman namin pinag-awayan yun. Hindi, mabait kasi yung partner mo. Oo, sobrang bait niya. Exactly. Pero yung tanong mo ate, yun talaga yun eh. Yung gano'n, di ba? Pag ako ba naging tricycle, sasakyan mo pa rin ako. Tapos, tricycle? Ano na naman? Hindi ko alam. Ang daming mga tanong, di ba? Parang gano'n yung tanong. Pag ako ba naging panabong na manok, isasabong mo ba ako o hihimasin mo ako? Alam mo, ang gulo. No? Sorry ha. But your question will never yield an answer that's beneficial to your situation. Look, the guy gave you what you want. You cannot afford to be alone. He stayed. And you wanted him to explain to you why he's even giving in to what makes you comfortable? Medyo nakarelate lang kasi ako dun sa caller na yun. There you go. That's your problem. I don't know. No? Anyways, ma-upload naman to sa YT ko, ma'am. Pochi, no? I want you to go back sa naging kwento mo sa akin. And I want you to take note that almost everything that you referenced, no? Ay because of other people's situation. Your parameter when to be happy, when to be contented, what to do with your life has everything to do with what's happening sa ibang tao na narinig mo. But hindi naman siya naging issue, ha? Hindi naman to naging issue, Papa Jackson, ha? Mabait kasi yung partner. Mabait kasi yung partner mo. I think he's a good person. I think you're getting away with a lot of things. You're getting away with a lot of things, no? Alam mo, Pochi, no? I don't know if I can explain it properly. I understand that marami kang bit-bit na bagahe. No? You lost your mom, di ba? Pandemic, you lost your dad, di ba? You lost your sister. I mean, these are, kumbaga, turning point events of our lives. Di ba? Of your life, no? You sabi nila when you lose someone because they passed, no? You'll never really move on. You will just get used to the pain of not having them in, 'di ba? Into your life. And that's exactly what you're going through right now. But then again, hindi ka pwede ma-stuck dun sa moment na 'yan. You have to move forward, and at some point, you have to wake up into reality. Kailangan gumising ka. About dun, Papa Jackson, dun sa sinabi ko na, yun nga, bawa umalis na siya ulit. Dun tayo sa ganang mangyayari. Nakaalis na ba siya? Not yet po. Kung anytime kasi siya pwede umalis. So ngayon, pag umalis na siya, then ako, maiwan ako dito. Should I go back to Manila ulit and then overcome my fear of being alone? I do not believe that decision must come from me. No, alam ko po, but I was just asking na... No, I think you should ask your husband. Your partner pala. Do you want, kung gusto ba niya na nandiyan ka sa bahay at susuportahan ka niya? Or will he allow you to work para may sarili kang pera? I don't think any man other than him will have the right to tell you the answer to that question. I wouldn't dare because it's disrespectful to him that I'm going to meddle on this kind of dun sa part ito ng buhay mo, no. I don't believe that I can meddle sa part na yan. You know, ganito Pochi, kilala mo naman ako, ma'am, no? Yes. If you've been aware of my existence for a very long time, you know very well how I conduct myself, no, when I have somebody I'm talking to, no. I'm obnoxiously honest, no? I'm not brutally honest, I'm obnoxiously honest, no? And I want to be that to you tonight, no? Alam natin that marami kang dalahin. There's so much pain in your heart that at some point, I don't know kung nararamdaman mo to na, it has been weaponized. Nawe-weaponize mo na yung pain mo.
na dapat komportable ka lang sa nangyayari regardless of how people conduct themselves around you. And the problem is, you are doing this in the sweetest manner you can possibly do, and your husband is allowing you, or your partner is allowing you to be the way that you are. Kasi imagine mo para ikwento mo sa akin na na-trauma ka doon sa ex mo. Your partner right now has nothing to do with what your ex has done to you. Wala siyang pakialam kung na-trauma ka doon, naging bubuli ka. Anong bubuli? Maliit na ba yun? Wala siyang pakialam doon. I mean, for that part of your life to even surface, 'di ba, sa usapan natin, it's already wrong. It's wrong. For it to become a reference of how you act now, how you conduct yourself today, is wrong. I mean, do you, okay ba sa'yo na mag-a-adjust yung partner mo sa pain na dala sa'yo ng ibang lalaki in your past? I don't think that's fair. Kaya nga sobrang bait niya, sobrang niyang ano. Mag-ingat ka sa mababait. May hangganan na mababait, ha? Well, I mean, palakpakan natin kung mabait yan. I'm happy for you. Pero hindi mo Kaya nga po. I'm sorry, go ahead, ma'am. Kaya nga po parang minsan meron din akong thoughts na paano kaya siya magalit kasi never ko siya kitang magalit. Parang Baka may naman takot ako. gusto mo pang i-discover yung gano'n. No, ayoko nga. Ay, kasi syempre pang forever na to. Kasi first time kong ma-feel to ulit. Gusto kong mag-work talaga. Pero tama, kasi nga ito yung problema sa mga overthinker and then empath. Kasi I can say na empath ako kasi even yung small problems ng mga kaibigan ko, ng kapatid ko, family, minsan ano ko talaga na tawag dito, parang nafe-feel ko, nararamdaman ko. At the same time, minsan yung partner ko sabi niya, kaya mo na sila, wag mo. Kasi nga, naano kayo, parang na-absorb nung nung katawan ko, nung mismong ako. So, ayun, gusto ko rin talaga na, although ang laki talaga ng improvement ko, Papa Jackson, kasi before talaga, sobrang yung trigger ko, doon nga sa past trauma ko, sa mga baggage ko nga po, sobrang talaga nanginginig yung yung kamay ko. Ewan ko kung may mga nagkakaganan na ibang tao. Pero for 2 years, wala akong na-feel na ganun. Nag-overthink na lang ako. Yun, negative thinker. I cannot deny that. Pero yun yung gusto ko talagang maano sa sarili ko. Parang mawala. Pero improvement pa rin is still an improvement. So I'm still happy po. Sana lang yun. Thank you sa advice kasi sana lang maano ko siya. Okay, ganito na. You're not an empath, ma'am. No? You are just overthinker. Magkaiba yun. Yun kasi nabasa ko. Sabi lang doon sa Google. Kasi parang sinearch ko kung bakit ganun. Bakit sabi ko, Papa Jack, nung sinearch ko. Ganito na. Ang mga taong empath, ma'am. I'm an empath, no? You tell me a story. Madalas, makikita niyo ako, umiiyak ako dito. Because I feel it. But okay, ganito ha. Ang empath, ma'am, alam niyo yan, di ba? Hindi ako nagbubuhat ng bangko. Alam niyo empath ako, di ba? Empathic ako sa mga kausap ko. Pag niloloko ko, galit ako. Pag in pain kayo, in pain ako. Umiiyak ako, kasabay galit ako, kasabay ninyo. I care for you. But, may ano yan eh, merong tawag nito, merong borderline yan. But it never becomes my problem. Okay. Ikaw hindi. Problema mo siya. Yun nga nangyayari sa akin. So, akala ko yun kasi yung nag-come up nung nag-search ako. Sabi ko, ba't ganito ka? Kasi kung lahat ng tinawag niyo sa akin, magiging problema ko, ikakamatay ko to. Actually. Ikakamatay ko to. It never becomes my problem. I mean, it's beneficial to me because this is my... Okay, Sorry. Go ahead po. Sorry. Because this is my profession.
I've been doing this for, di ba, for 2.5 decades now, di ba, more than a couple of decades now. Mm. So, wag natin magtalo na yung meaning ng empath. Okay na yan, ma'am, no? But, mag-focus tayo sa, with, kumbaga, your presence right now, no? You're present right now, no? Ganito, Pochi, you can only get away with this, di ba? So many times. Not all the way through. Okay? Sooner or later, kumbaga, mapupuno yung jowa mo pag lagi niyang, let's say this, mapupuno yan pag lagi mong, when your attitude is always in the need of constant fixing. Because there's no need for that. Ikaw na nagsabi na, pwede na kayo maging masaya lang eh. I mean, you might not have all the money in the world, but di ba? Maliwanag na, na tawag nito, na you are, kumbaga you are in a better place now. Tama? Yes po. Kung ba ipapakiusap ako sa'yo, stop referencing your past to justify your actions, di ba, in the present. Don't stop bringing up your ex, di ba? Kasi loko ako nun, may trauma ako, alam po ng partner ko yun. Yung nga mabanggit mo yun, dapat di mo na binabanggit yun eh. Okay. I'm sorry, but did you have any specific questions for me, ma'am? Wala na po. Bakit wala na? Ano ba naman yan? Kasi baka mag-ano na naman yung thoughts ko kasi. No. Parang puro. No, it's okay. We'll discuss this. Whatever it is that you wanted to ask from me. Go ahead. I mean, yung ewan ko kung it's relevant pa kasi parang nagiging futuristic lang ata yung utak ko. Ewan ko rin po minsan sa utak ko parang yung hindi pa nangyayari. Parang naisip ko kaagad. Mga ganun. So, dapat siya mapunta ka sa Department of Budget and Management. Kasi yung bago pa mangyari, napipredict mo na, kailangan ka ng gobyerno natin. Mag-apply ka kaya doon. Totoo. Ha? Ewan ko lang, Papa Jackson, kung meron same na kagaya ko na. Madami kayo. Madami kayo. Huwag kang mag-alala. Yung ibang comment sa comment section natin, iba niya, kagaya mo yan. No? Nagko-comment lang yan, pero pareha mo lang din yung mga yan. No? Mga overthinking lang naman siguro sa mga pwedeng possible na mangyari. But, ayun, mag-stay na lang ako sa positive na ma-manifest ko na lang yung bagay, yung goals namin. Kasi may goals naman kami pareho na sana matupad na magkasama kami. Ayun. Ayun po, wala na po akong tanong. Well, kung mag-aaway kayo magjowa, mag-aaway kayo na may tungkol lang sa inyo. Actually, never pa kami nag-away, Papa Jackson. Totoo, legit to. Oh, that's never good for pa. you. May one time lang na before, cold treatment siya, hindi niya ako nakausap. So, ano nagawa mo? Kasi ko ba? Medyo maliit lang eh. Kasi, ano nagawa mo? Sabihin mo, dalian mo. Nasa Manila siya noon, tapos ako naiwan dito, mag-isa nga ako dito sa bahay. Tapos nagkasakit ako. Ngayon, sabi niya, nagkasakit ako, no? Sabi niya sa akin, papupuntahin ko dyan yung ganito, pinsan daw niya para matingnan ako. So pag-aalala lang naman niya yun.
So ako, sabi ko, hindi kaya ko na to. Huwag mo na ako alalahanin. So since may CCTV naman sa bahay, sabi ko, check mo na lang ako every now and then. Tapos bukas naman uuwi ka na. Pero dahil nga parang sobra yung ano ko nun, sakit ko nun, parang tanatrangkaso ata ako, UTI, magkakasabay na. Tapos yun, pinilit niya pa rin papuntahin. So sabi ko, wag na nga, nakipag-argue ako. Wag na nga, wag na. Sige, kaya ko na, wag mo nang ipilit. Matutulog na ako after natin mag-usap. Tapos sabi niya, yun nga, nakapag-argue ako na wag na. So sabi niya sa akin, ang word niyang sinabi is, ano ba yan, hindi pa ako nakakaalis, hindi pa man lang ako nakakaalis. Yung exact word date lang, alalahanin ko, Papa Jack. Hindi daw niya ako mapasunod sa ganung bagay, concern lang daw naman ako. Concern lang naman daw siya. Tapos binabaan niya ako ng telepono. Pagbaba niya, so I was expecting na tatawag siya a couple of minutes or hours. Hala, kinabukasan, wala pa rin. Hanggang nag-overthink na ako, Papa Jack. Dahil nga may overthink ako. Sabi ko sa kanya, wag mo na ulit gagawin kasi 2 araw ako nababaliw kakaisip. Wag mo na gagawin sa akin. Tapos yun lang yung parang naging main arguments namin. Never nang naulit. Mga simpleng toyo-toyo na lang, nalambing lang kailangan. Yun lang yung nagiging arguments namin minsan. Pero yun lang yung pinakamalala. Okay, I want you to tell me what you think of what happened. Ano yun, Papa Jack? I want you to tell me what you think of what happened. What did you think of it? Nagalit siya sa akin kasi hindi niya ako mapasunod. Hindi mo nakakuha what... Okay, ganito. You're understanding what happened on a surface level, at face value. But can you tell me exactly what happened? Why was he mad at you? Magandang case study to kasi parang feeling ko clueless ka eh. I think clueless ako. Pero nung napag-usapan naman namin yun, sinabi niya sa akin na dahil nga daw stubborn nga daw ako. Well, that's the byproduct. Okay. You want us to talk about it? I can make you better understand this. This is very, very interesting. Ready? Okay. Okay. Maganda to. Cute to. And you will understand your partner more. Okay? Okay po. You were not feeling okay. Tama? Mm-hmm. Okay. Tama ba ako? Yes po. He was away, you were not feeling okay. What did you do? In-insist ko na kaya ko. No. No. You informed him. You told him, I am not feeling good. Tama mali? Yes. Okay. Diyan magkaibang babae at lalaki. Men are task-oriented. When you told him you were not feeling good, he was not hearing you telling him that you were not feeling good. To him, there's a task to be accomplished. Ganon tumatakbong utak ng lalaki. Meron kang inaantay na gawin siya para sa'yo. So he needs to do something. Mm-hmm. Hindi naman yung explanation niya na... So pag sinabi mo sa lalaki na, oh my God, flat yung gulong ko. Mababad trip ka pag sinabi ng lalaki, ganon, sige ingat. Because you want the guy to do something for you. Kaya mo sinabi sa kanya. To us, it's a task. We have to accomplish it. So what did he do? Papapunta yung pinsan ko dyan. Tama? Okay. Tapos tinanggihan mo. Sa lalaki, sa utak namin, hindi pala ganun kalala. Hindi pala kailangan ng kasama. Ba't kailangan pa sabihin sa akin, pabebe ka? He did not tell you this, but I'm sure it's what he thought. I'm sure, di kanya kinausap eh. I'm sure you told him na you were not feeling okay to a point na ang pakiramdam niya, it was a dire need para papuntahin niya yung pinsan niya. And then you said, kaya ko to. But anyway, yun po, na-realize ko din naman yung point niya.
But at the same time, pinoint out ka rin sa kanya na sana wag niya nang gawin. Kasi yun yung naging usapan namin sa relationship namin na pag may hindi tayo pagkakaunawaan, hindi man ma-solve right away, pwedeng bukas okay na tayo. Kasi hindi ko kaya yung ganun, lalo na pag magkasama kami sa No, bahay. no, no. You are wrong. You are wrong. I agree with you na dapat maayos yan. But you cannot be that clueless. Ang problema, Medyo clueless ako. ang problema dito, ang problema dito, Pochi, no? Ato, sorry kung mukhang pinapalaki ko na to, nalampasan nyo na to. Ang problema dito, umiikot ang relasyon ninyo sa kung saan komportable ka emotionally. That's not okay. I told him wag na niyang gawin yon. Wag mo rin gawin yon. Opo, kasi nung napag-usapan namin yun, sabi ko nga din sa kanya na naiintindihan ko na. Kasi nga, nagkaroon kami ng usapan. Like, na-discuss namin. Pero yung right away na bababaan niya ako, I was really clueless po. And then, syempre, nung na-explain naman na naging okay na kami after that. Tapos, na-ano ko rin, na-realize ko rin naman po. And then, yung sinabi mo, Papa Jack, actually, na-realize ko din naman, tama naman talaga yan. Mm-hmm. Kasi, ba't ko pa sinabi na hindi ako okay, diba, sa partner ko, tapos hihindihan ko lang pala yung ano niya, yung solution niya para sa akin that time. Mm-hmm. Yun lang naman, so far, yun lang naman yung maalala ko na parang major argument namin for 2 years. Then the rest was yun nga, me overthinking lang. Okay. I have a wish for you. Ano po, Papa Jackson? Ulit po. I have a wish for you. Okay po, go ahead. Okay. Alam mo, life is too short. And with everything that's happening to the world right now, no, life is even shorter. I'm saying this because I want you to appreciate your present more than what's going to happen in the future. Because you might lose the magic of your present when you keep on trying to prepare solving problems in the future that might not even become problems to begin with. Alam mo sa part na yan, Pochi, na pantay-pantay tayo. Wala sa atin nakakaalam kung ano mangyayari bukas. In the same way na hindi mo alam. Same way na hindi ko alam. Same way na hindi alam ng lahat ng tao kung ano mangyayari kinabukasan nila. Fair tayo dyan. Pantay-pantay tayo. But why do we see people who are always happy? Diba? Lagi silang jovial, lagi silang high spirit. Knowing that they don't know what might happen tomorrow. Because they enjoy their present so much. And you're missing out a lot on the present. Because you keep on trying to solve problems that are not yet problems. You tend to overanalyze everything. Diba? Yes, oh. Yun na lang tanong mo sa kanya eh. Kaya ba hindi ka tumuloy doon? Kasi kahit gusto mo ba o dahil gusto ko lang. Parang, pag ako yung lalaki, binigay ko na gusto mo kasi gusto mo yon. Regardless kung gusto mo yon o gusto ko yon, o sinunod lang kita, kailangan bang paliwanag ko pa sarili ko sa'yo? I mean, is there a need for me to even explain why I did something that makes you happy? Di ba unfair yun pag ako yung lalaki? Look, ganito po, Chiana.
in many respects, itong usapan natin, I am being like the person that you are now. I'm trying to solve problems that are not yet problems for you. But maybe this is the beauty of us having this conversation. All I know tonight is you are lucky that you found a guy who makes you feel so alive again. Is that a fair description? Yes po. Sobrang There you go. He makes you, wish ko talaga. there you go. He makes you feel so alive again. He makes you feel that, sorry for this, no? Na pwede ka magpa-baby ulit. Totoo yan. Oh my God. Ganyan-ganyan. Pero huwag mo sobrahan, te. Oo nga eh. Kasi yun nga yung sabi ko sa kanya. Parang naging strong, independent ako for 9 years. And then sa'yo ko lang feel na gigising ako. Minsan nasikasuhin mo ako na never ko na-experience before. Ganun. Parang sa culture natin, kaming mga babae na na-experience ko sa ex-husband ko na ako yung magpe-prepare ng ganito, ng ganyan. Maglalaba lahat. Stop na. Ayan na naman yung reference mo. Sorry. Hindi But mo. yun nga. Pochi, but in stop. a good way. You cannot keep on appreciating your partner and you're referencing your ex because you are trying to pit them against each other as if there is a certain parameter that your partner right now na kailangan niya malampasan dahil may ginawa o hindi nagawa yung ex mo. Stop doing that. Hindi na lumalabas sa bibig mo. Opo. Don't do that. Pag sa'yo ginawa yan, maniwala ka sa akin. Magpapatikal-kal ka sa sama ng loob. Sorry. I'm sure ako. Minsan ka na makarinig dyan na, alam mo, Pochi, mahal kita pero yung ex ko hindi kasing drama mo. Maniwala ka sa akin, buong buhay mo sasama ng loob yan. Pero it has become normal. Ngayon ko lang po narasan yung pag-iisip ko ng bagay na asikaso ko. Tapos, and then you go, you reference kasi yung ex ko. Oh my God! Ex mo na yun. Bakit bukang bibig mo? Hindi ko alam. Happy lang kasi ako. Kasi Yes, nga, just be happy. Look, stop referencing your ex. Kung talagang happy ka, there should only be one guy who has the ability to bother you. That's your boyfriend. If your boyfriend can listen to this, what do you want to tell him? What's your message for him? For sure, mapapakinggan niya to kasi lagi kaming nanonood eh. So, love. I love you. I'm so really lucky to have you. Pasensya ka na sa pabebe ko. Sa pabebe mode ko, pero sobra kitang na-appreciate. As in, sobra. Araw-araw ko naman yung sa'yo sinasabi. Pero, syempre ngayon, iba. Yan, kausap natin. Ito na yung araw-araw natin pinapakinggan si Papa Jackson. Maririnig mo ako sa YouTube. Oh my God. Pero yun, I love you so much. As in, I love you forever. Sorry din na ano rin ako dun sa sinabi ni Papa Jack na about sa ex-preference, something like that, na moving forward. Kahit di mo sabihin tahimik ka lang kasing tao, pero alam ko, possible na kasi din yung naiisip mo. So, sorry for that. But moving forward,
let's go for our goals. Kaya natin to. Na mag-isa pa tayo. Love you. Tama. In the famous words of Kuya Chico, go for the gold. Hindi mo alam yung famous words when watching. Hindi ko po alam yun, sorry. Hindi ko napapanood si Kuya Chico, pero kalala ko siya. Joke lang. Kaya lang nila DJ Cara yung napapanood ko. Hindi mo alam. Go for the gold when watching. Corn? Ay, sorry. Yun ba yun? Ay, alam mo ba siya? Ewan ko kung kailangan ko pang kwento to. Pero wag na, nakakahiya. Wag na. Ayun na naman tayo sa dati pa, nung bata ako, nung high school. Okay na yan! No. Nakakatawa lang kasi recently, Papa Jackson, may caller ka, nasabi mo, baka naman ginagawa niyo yun habang ano. Hoy! Ang pusang gala naman! Huwag niyo naman ako gawing background pag nag-kembular kayo. Baka naman pwede magsaka lang kayo ng Kenny G. Okay na yun siguro. Huwag naman ako. Imagine mo itong kwentuhan na to, may nagtatalik habang kausap ko. Ano ba naman yan? Huwag naman, anak ng puso. Hindi, pinatay naman namin. Nakakatawa lang. Naalala ko lang, Papa Jack. Napagkwentuhan nga namin yung tawa kami ng tawa. Sabi ko, wala, magiging caller ako ni Papa Jack. Paano kaya to? Parang kinakabahan nga ako. No? Tapos yun, sabi ko, paano kakwento ko kaya? Naalala ko lang, kwento ko kaya kay Papa Jack na nung yun. Sabi ko, baka pagalitan ako ni Papa Jack. Ayun. Hindi naman. Alam mo po, China, naintindihan naman kita. There's so much pain that you're carrying right now. You lost several members of your family. So I get that part now. But then again, ma'am, you might as well be wasting a very wonderful life's gift to you, which is the present. That's why they call it present. Regalo yan eh. Diba? When you're too attached, diba, to your past and you are too paranoid about the future. There's really no point. Okay? May nag-sorry Sorry, Papa Jack. Siguro ginawa nito. Hoy! Anak ng tokulay. Ba't naman ako ang background ninyo? May anak ng pusa naman. Naku. Anyways, say hi to your partner and please keep the cow. Oh, yes po. Sasabihin, maririnig naman niya to for sure. Keep the cow. Tulog na siya ngayon, Papa Jack. Keep the cow, please. I mean, you said animal lover po kami. Then there's no point. Yes po, gusto pa nga niya mag-alaga ng fish eh. Ang dami niyang gustong alagaan talaga kasi by the way, Papa Jackson, talk to a fish. Animal lover ako dahil sa kanya. Talk to a fish. Ay, gumawa yung pakaramdam ko, Papa Jack. Ang daming nagsasorry sa akin, Anak ng pusa, ay tigilan niyo ako, ha? Sabi ni Candy rito, binabalak pa lang. Anak ng toklay, hay! Huwag niyong gawin yan. Anak ng pusa talaga. Huwag naman, Anyways, Pochi, good luck to you, ma'am. Good luck to you. Say hi to your wonderful partner. Wow, thank you. Matutuwa yun, Papa Jack. Sobrang idol ka na. Thank you po, Papa Jackson. Magandang umaga po sa inyo, ma'am. Bye-bye po. Okay. Good morning po. Bye-bye. Thank you.